Hello everyone and Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. My name is Munaida Jamrud from Bachelor of Science in Social Work, second year, and ang subject po natin ay Results and Lives in Work. So, ang topic namin ay ang chapter 6 na in Sun Spent. So, ang report ko po na ito is continuation po ng aking kasama na si Miss Masukat Yashema. Romance with Consuelo Ortega. So, Rizal used to visit the home of Don Pablo Ortega every Saturday evening. He and other Filipino students play parlor. It was games with his two daughters, Pilars and Consuelo. It was Consuelo who awakened the sparks of love in the ito na ito. Nung nasa Spain pa si Rizal, dito niya nakilala si Consuelo. So, sa bahaging ito ng buhay ni Rizal, ang pinakamahalagang pangyayari ay ang pag-ibig niya kay Consuelo Ortega. Sa mga pagdalaw ni Rizal sa tahanan ni Don Pablo Ortega na tatay ni Consuelo, sa tuwing Sabado, nagiging malapit siya kay Consuelo habang naglalaro sila ng parlor games kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Consuelo ang nagbigay liwanag sa damdamin ni Jose Rizal. Naramdaman din naman ni Consuelo Ortega ang pagmamahal ni Dr. Jose Rizal sa kanya. Sa kanyang diary na sinulat niya na alam niyang minahal siya ni Dr. Jose Rizal kahit hindi nito sinabi sa kanya sa bandang huli. Nagbigay din naman ng bulaklak si Dr. Jose Rizal kay Consuelo na kung saan pinapahiwatig nito na minahal niya din si Consuelo Ortega. Rizal didn't allow the romance to go on for two reasons. So, kahit nakatali si Rizal kay Leonor Rivera, malapit ang puso niya kay Consuelo. Ngunit sa kabila ng pag-ibig na kay Consuelo, nagawa pa rin niyang pigilan ang kanyang nararamdaman nito sa dalawang paraan. So, mayroon siyang dalawang dahilan. Una, mayroon siyang kasunduan kay Leonor Rivera at hindi niya nais na magkaroon ng kasalanan sa kanya. Pangalawa, mahal na mahal niya ang kanyang kaibigan na si Eduardo Deliti na mayroon ding nararamdaman kay Consuelo Ortega. Kaya sa taong ng 1883, pumunta si Rizal sa Paris upang kalimutan si Consuelo. Ang bahagi ng nangyari sa kwentong ito kay Consuelo at Rizal ay ang pag-ibig at nagpapakatatag kay Rizal sa harap ng hinahamon sa puso o ang kanyang kaibigan na may pagtingin din kay Consuelo Ortega. Diaz for a verses in 1882. Shortly after his arrival in Madrid, Rizal joined the Círculo Hispano-Filipino or Hispano-Philippine Circle, a society in Spaniards and Filipinos. Sa kwento na ito na ay ang pagsapi ni Rizal sa Círculo Hispano-Filipino at sa pagtula niya ng tula ng Diaz me for the verses. So, ginawa ni Rizal ang tulay na ito dahil sa hiling ng mga kasapi ng kasamahan na humiling sa kanya ng mga tula or poem. Gayunpaman, sa tula na ito, ipinapahayag niya ang kanyang lungkot at pagdurusa sa pamamagitan ng bibigay diin sa kanyang kakulangan sa inspiration at gana sa pagsulat ng mga tula or poem. So, upon the request of the member of the society, he wrote a poem entitled Me Pidin Verses or the Ask Me for the Verses. In this poem, he poured out the cry of his organizing heart as follows. So, dito sa tula na ito, pinapahiwatig ni Rizal ang kanyang pagkadismaya at paghihinayang sa pag-alis niya sa kanyang lupang sinilangan at paghahangad ng pagbabago sa ibang bansa. So, ginamit niya ang tula upang ipahayag ang kanyang damdamin at saloobin sa pamamagitan ng sining ng panitikan. At upang may pahayag ang kanyang hindi pagkakaintindi sa kanyang sarili at sa kanyang kinagisnan. Rizal as lover of books. So, a favorite
fasting of Rizal in Madrid was reading instead of gambling and flirting with the women, as many young Filipinos did in the Spanish metropolis. He stayed at home and read voraciously until midnight. Since early childhood, he liked to read. Sa chapter 3, kung binasa nyo yon, ay nabanggit doon na 8 years old pa lamang si Rizal ay marunong na siyang gumawa ng poem or tula. So, ang pinakamahalagang nangyari sa bahaging ito ay ang pagiging mahilig ni Dr. Jose Rizal sa pagbabasa sa halip na maglaro or kakatulad ng mga kabataan sa kanilang bayan sa Madrid. Nanatili siya sa bahay at nagbabasa ng marami hanggang sa hating gabi. Ngayon simula pa ng bata siya ay gusto na niyang magbasa or kinahiligan na niya ang pagbabasa ng mga libro. Rizal economized on his living expenses, and with the money he saved, he purchased book from a second-hand bookstore owned by a certain Senor Roses. He was able to build up a first-size private library. Rizal sa kanyang mga gastusin sa pamumuhay at ang perang kanyang tinitipid ay binibili niya ng mga aklat mula sa tindahan ng mga second-hand or nagamit na libro na pag-aari ni Senor Roses. So, nakaabot siya ng isang malaking pribadong aklatan or library kasama sa kanyang mga koleksyon ang Biblia, Hebrew grammar, buhay ng mga pangulo ng estados mula kay Washington hanggang kay Johnson. Become a Mason. In Spain, Rizal came into contact with the liberal and republican elements, most of whom were Masons. Being a young, lonely, and foreign in the country, he was easily impressed by the way he prominent Spanish Mason loudly and freely attacked the government and the church. He knew that in the Philippines, this Spanish Mason would either be executed or jailed or they would also openly assail the government policies or dare criticize the friars. In due time, his friends who were in Mason persuaded him to join in Masonry. In 1883, he joined the Masonic Lodge Acacia in Madrid. His Masonic name was Di Masilang. Two reasons may be presented why he became a Mason. Number 1, the Watfers in the Philippines, by their abuses unworthy of their presently habit or calling, dragged Rizal to desperation and to Masonry. And number 2, he needed the help of the Mason to fight in bad friars in the Philippines, for Masonry to Rizal was a shield to use in his fight against the evil forces of tyranny. Mr. Mason enlisted Solidaridad on November 15, 1890. Later on, February 15, 1892, he became a master of Mason of Le Grand Orient, France in the Paris. Sa bahagi ng kwento na to ni Rizal, ipinapakita dito ang kanyang pagsapi sa mga Masonry at impleksyon nito sa kanyang pananampalataya at pakikinsangkot sa lipunan. Ang pinakamahalaga dito ay ang pagbabago sa pananampalataya at pag-uugali ni Rizal matapos siyang maging Mason. Napakita dito kung paano siya naghikayat na sumabit sa Masonry dahil sa kanyang pangangailangan ng proteksyon laban sa masasamang prayer sa Pilipinas at ang pagtanggi niya sa mga doktora sa simbahang Katoliko. Bagamat tumigil siya sa regular na pagdalo sa simbahan, nananatili pa rin ang kanyang paniniwala sa banal na awa. So ipinapakita rin dito ang kanyang pagkakaroon ng tiwala sa Masonry bilang isang paraan upang labanan ang katiwalian at pang-aapi or nang-aapi sa lipunan. The financial worries. During Rizal absence, things turned from a bad to worse in Calamba. The rice and sugarcane harvest failed. The price of sugar went down. The rent on the lands cultivated by the Rizal family was raised to exorbitant rate by the manager of Dominican estate. So this manager, according to Rizal's story, continually raised the land rent of the Rizal because he was sore when Rizal's father refused to give him a fat turkey. This Spanish manager of the hacienda used to ask turkey from Rizal's father, who was a good breeder of turkey. It so happened that a fish killed many turkey in the Rizal poultry. A few remained, and Rizal's father needed them for breeding purpose. So, his stay here, he had to deny the manager request for a
Turkey. So, sa bahagi ng kwento ni Rizal, ipinapakita dito ang mga financial na suliranin na kanyang pinagdaanan habang siya ay nasa Madrid. So, ang pinakamahalaga dito ay ang kanyang pagpapakita ng pagtitiis at determination ni Rizal sa kabila ng mga pagsubok sa pera. Dahil sa suliraning pinansyal sa Calamba, bumaba ang buwanang allowance ni Rizal sa Madrid. At kung minsan ay hindi na ito dumadating, pati na rin ang kanyang kapatid na si Pasiano ay napilitang ipagbili ang kabayong Puninong Rizal upang magpadala ng pera sa Madrid. So gayon din, nagtatrabaho siya bilang isang pribadong tutor upang kumita ng pera or para dagdag na din sa kanyang allowance. So, ang pinakamahalagang bahagi sa istorya ito ni Rizal ay ang pagpapakita at pagiging matyaga at matapang ni Rizal sa harap ng kahirapan. Bagamat nagugutom at may kakulangan sa pera, nagtagumpay pa rin siya sa kanyang mga gawain tulad ng pagbabagi ng isang paligsahan sa Grego at paghahatid ng isang mahusay na talumpati sa isang importante at makasaysayang okasyon. So, ipinapakita dito ang kanyang kakayahan na harapin at lampasan ang hamon sa buhay para lampasan mga pagsubok na dumadating sa kanyang buhay. Rizal studies complete in Spain. Rizal completed his medical course in Spain. He was awarded the degree of licentiate in medicine by the University Central de Madrid on June 21, 1884, the next academic year 1884 to 1885. He studied and passed all the subjects leading to the degree of Doctor of Medicine. True the fact, however, that he did not present the thesis required for graduation nor paid the corresponding fees, he was not awarded his doctor's diploma. Ang pinakamahalaga dito ay ang tagumpay ni Rizal sa pag-aaral at ang kanyang pagpupursige upang makamit ang kanyang layunin sa kabila ng mga hamon at hadlang. So, ipinapakita din dito na ang kahalagahan ng edukasyon at ang kakayahan ng isang tao na magtagumpay sa kanyang mga layunin sa pamamagitan ng tiyaga at sipag. So, that's all po. Thank you for watching.